Yung ito naman yung sa tourist arrival. Well, nag-vlog na ako ng isang the other day. Yung tourist arrival dito sa atin, wala. Meron man, pero paano makikita kung nasa number 6 tayo? Pinakamababa, ilan lang? 3% lang ba yung natatandaan ko compared to sa ibang bansa nasa 30s, 20s. Diba? 3 ka lang, ito 20. Ang laki ng diferensya. So, ibig sabihin, maraming pumupuntang turista sa kanila. Bakit? Una, security, number 1. Number 2, they're looking at the current political situation. Number 3, yung mga presyo. Siyempre, consider na natin yung travel tax. Kung meron nga travel tax na ini-impose dito sa atin, pagpapasok ka pa lang, di ba? Pupunta ako ng Manila, kailangan ko magbayad ng inso tax just to enter Manila, di ba? Parang ganun na sa ibang bansa, yung mga turista. Bakit ako pupunta dyan kung nakikita ko naman, number 2, yung political arena dyan sa Pilipinas pangit kasi nga due to the corruption. So pag pangit ang political arena, ang economy tagilid dyan eh. Pag ganon, may mga kaso na corruption, means merong under the table lagayan. Ako turista ako eh, pupunta ako dyan, kailangan mong magbayad ng ganito. Pagkalabas mo, sir, magbabayad ka pa ng ganito. Ano yun, ang daming babayaran, di ba? So dun pa lang sa airport, gastos na. Then when you travel, syempre turista ka, hindi ka nalulubayan ng mga tao dito. Turista ka, sigurado may pera ka. Tapos kung ano-anong babayaran mo. Tapos yun nga, yung corruption. Sa isang turista kasi, pag nabalitaan na may corruption ang isang bansa, alam nila hindi maganda yung pamamalakad ng gobyerno. Pag hindi maganda ang pamamalakad ng gobyerno, ibig sabihin mahal ang bilihin, which is nangyayari, di ba? Taas ng VAT natin 12% eh. Number 1 sa Southeast Asia, 12%. Samantalang Thailand 7%. Pising ka. Balik tayo doon sa mababang arrival ng tourists here in the Philippines. Just a few minutes kanina, nakita ko may mga turista, mga foreigners, they're here enjoying the weather. Yung ganitong mainit, tapos mamaya ulan, mas malamig na mamaya, naka-jacket tayo. Yun nga, merong turista but kokonti ang pumapasok dito sa Pilipinas. 3%, imagine, compared to sa ibang yung sa number 1 sa Southeast Asia, nasa 30s 20s, diba? Ang laki ng diferensya. Bakit? Tatakot sila. Yung political arena here, yung corruption issue, yung corruption sa flood control, yan yung yung naging issue na kumalat sa buong mundo yan. Kumalat sa buong mundo yan. Until now, hearing lang, wala nangyayari. Merong testigo na nagdi-deliver sila ng pera, maleta, around 48 million per maleta, up to 50 million yan. Question pa ngayon yung documentary stamp nung niya, sworn statement niya. Anong niya? Bakit hindi sila mag-focus doon sa actual na corruption talaga? Bakit kailangan yung stamp pa ang babatikusin mo, di ba? Para ma-discredit siya na ganun ng hindi ka panipaniwala yung testimony niya, which is paano ba sasabihin yan? Parang gusto nilang paikot-ikotin na lang ang mga tao. Ginagawang tanga ang mga Pilipino ng mga nasa gobyerno ngayon. Ngayong yero na yun. Ginagawa kaming tanga. Di ba? May mga nagnako in trillions of pesos yan. Yung isang congressman na wala, nag-abroad, saan nakatira? First class hotel sa ibang bansa. Nandoon siya ngayon, nagtatagos dito sa Pilipinas. Ayaw niyang ayaw niyang humarap dito sa atin kasi nga
pwede siyang lusubin ng mga tao. So security threat ang ano niya kagad. So sana nung nanakaw siya, inisip niya na kagad na pwede siyang balikan ng mga tao kasi yung perang ninakaw niya are tax ng tao o pera ng tao actually yun, diba? Gobyerno walang pera yan eh, it is the tax that are being used ng government. So saan nanggagaling yung tax na yun, diba, sa mga tao? Ako, income tax, diba? Pag kumain ka sa labas, senior ka na, kumain ka sa labas, may tax yan eh. May bat yan eh. Medyo ano na dito sa pwesto. Yun nga, yung turista ayaw talagang pumasok kasi nga nakita nila yung political arena dito. Yung political news pangit, diba? Nakita nila yung corruption issue. Siyempre kung ano yung balita ng mainstream media o nakikita nila sa internet or sa social media, nakikita yung ano, yung nangyayari dito sa Pilipinas. So ako as a tourist, takot ako kasi nga may biglang magkagulo diyan, nandiyan ako, di ba? Anong mangyayari sa akin? So for safety reason yung iba, number 1. Number 2, yung political arena tinitingnan nila kasi pag corrupt ang isang gobyerno, for sure magastos siya, maraming under the table eh, di ba? Yun lang. And ano pa ba? Yung isa pa yung presyo ng bilihin. It matters eh. Sa Thailand, ang taas ng turista ng Thailand, bakit? Kasi ang VAT nila 7%, here 12%. So, the goods and services dito, mas mahal kumpara sa Thailand. So, ikaw, turista ka, limited din naman yung pondo mo, na yung pera nga gamitin mo, then, pupunta ka na lang dun sa mas murang bansa. Wala pang political issue, o yung corruption issue, wala sa Thailand eh. Yun lang muna. Mga kops.